Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Kapagpala kayo ng Panginoon sa araw nito at mga araw na darating. Amen? Maganda po ang ating tatalakayin ngayon. Medyo sensitive po ito pag tinatalakay ang mabawi nito. Meron pong natutuwa, meron po naman naiinis. Pero sa kay UTC wala inis. Wala tayo, sabi nga ni Pastor, at tayo makalagay. Wala tayong PGH sa puso natin. Tatanda niyo ba gusto ng PGH? Wala tayo galit at pinanakit. Yun, wala tayo. Wala pa natin ang Panginoon. Okay. Slide please. Okay, basahin po natin yung talaka niya. Okay. Anong mga bagay na nakakapuno sa iyo bilang pinagpalang Kristiyano? Alam niyo mga babae, bakit ka pinagpapala? Marami po tayong dapat malaman. Una, habang kayo sumasagana, ang pagpapala sa iyo ay dahil sa pananampalataya. Dahil sa, alam niyo ang John 3:5-7. Ano po ba yun? John 3:5-7. Ang sabi ng Panginoon, you must be born again by the what? By the Spirit and by the water. Yun ang sabi. Tatlong beses pinulit ng Panginoon sa 5, you must be born again sa Espiritu at sa tubig nang marating mo at makita mo ang karya ng Diyos. Amen? At inulit ka naman sa John 3:7. Inulit ko. Naintindihan niyo ba ako? You must born again in Spirit and be baptized with water. Amen? Napakatapat po ang meaning ng born again sa atin, kung natandaan. Hindi born again, hindi born again. Ipinanganak ulit tayo. Ibig sabihin may pagpapalo sa ating buhay. Pangalawa, nasabi, sa pagpapahayag. Kailangan ang ating pagsagana sa ating para maputot sa bilang tunay na Kristiyano ay meron tayong Great Commission. Nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Ano pa? Kaya tayo sumasagana sa kalamang. Dapat tayo po ay may wisdom from the Word of God. Kaya alam po natin kahit sa mga verse na natatandaan tayo sa Word of God. May natatandaan mo kayong verse sa Word of God? Kasi nga ba nakakatandaan sa mga verse sa Word of God? Yan, marami hindi nagtaas. Nahihiya. Tayo may sa pangalan ng Panginoon. Pangalawang, kasiparan. Servicing in the kingdom of God. Magsisilbi tayo sa karya ng Panginoon. Yung ginagawa ng praise and worship, nagsisilbi yan. Ang ginagawa ng papunta rito ng araw-linggo, nagsisilbi kayo sa Panginoon dahil sa fellowship. At yung ating ginagawa ng Minister of Health, tumutulong, naglilinis ng ating church. At mga pastor, nagsisilbi sa Panginoon pagtuturo sa inyo ng kanyang salita. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Para tayong mapuno at bilang pinagpalang Kristiyano, ang sabi, sikapin ninyo mamuna sa pagkakawang-gawa. Amen. Ito po ang pinaka-importanting bagay na nagpupuno sa ating bilang Kristiyano. Kung ano na tayong lahat sa 1 to 5, pero wala tayong ginagawa, ay natin ang ating pag-isakripisyo sa Panginoon. Kailangan kong nakikita sa ating ginagawa kung paano tayo tumulong sa ating mga kapatiran, paano tumulong sa mga taong hihirap. Sa panahon na yan sa Pilipinas, tulad sinabi ko din na, ipag-pray natin ang bayang Pilipinas. Tayo ang pinakamayamang bansa sa buong mundo, subalit hindi natin nagagamit ang ating kayamanan kundi na pupunta sa nahilang tao lamang. Kaya, pag-pray po ninyo, nawa po na magbago ang kaisipan ng ating mga pinuno, na akala natin siya ang pinakamahusay na pinulong dahil na panahon sa pag-unity. Pag sinabi ng unity, yung dalawang nagkakalaban na nagkasama para sa pupunta ng bahay, subalit ang kasama po pa rin ang natili. Nagsama po taga Mindanao at taga Luzon, nagbati sila, pero nangyari po, nagkaroon naman sila. Kawawang Pilipinas. At ang kawawang Pilipino. Yung bigas na pinapangako sa atin na bababa, baliktad po nangyari lahat. Ilang bigas at tumaas. Tayo lang hindi tumataas.
5 different tayo ngayon. Pero lahat tumakas. Amen? Kaya, ipag-pray po natin. Ipag-pray sa inyo. Araw-araw na panalangin. Ipag-pray yung Pilipinas na magbago. At sa Panginoon po, walang imposible. Ngayon, you have to read about God the Father, Lord Jesus, and the Holy Spirit. Dapat alam natin ito. Ang konsepto ng Diyos Ama, ng Panginoon Kristo, at ang Banal na Espiritu, ang isang pangunahing aspekto ng bilang Kristiyano. Sa ngayon, dapat natin malaman, ang Banal na Espiritu ang humihipo sa puso ng mga taga-Korinto sa biyaya ng pagbibigay. Yan po ating tatalakayin. Paano at paano paraan ng mga taga-Korinto ay natuto magbigay sa mahihirap na simbahan tulad ng Judea, Jerusalem. Tumayo na po tayo may manalangin. Kaya naman, maraming salamat po sa araw na ito. Diyos na walang hanggan, lumalapit kami sa iyo, may paggalang, pananabik sa iyong banal na presensya sa aming pambugat at panalangin. Inaangkat namin na iyong presensya sa amin. Naway mapuno ng iyong Espiritu Santo ang lugar na ito at manahal sa puso ng lahat na nagtitikod dito na kayo ay pasamin. Maraming salamat po in Jesus' name. Tayo. Ang ating kong tatalakayin, next slide. Next. Yan. Ang ating tatalakayin. Ang 2 Corinto 9:6-10. Heaven, law, supply and demand. Bakit tinawag na heaven, supply and demand? Kasi po, ang Diyos ay punong-puno ng pagpapala. Ang kulang-kula ang nangangailangan ng pagpapala. Lahat ay humingi ng pagpapala, subalit kapag ilang mo nakakilala, sa Diyos ay punong-puno ng pagpapala. Ilan lang po kayo ito. Marami po sa labas ng KUTC na titignan ng Panginoon na magpagpalangin. Ang sabi sa Corinto 9:2-9-8, ang Diyos ay laging buong sapat sa lahat na bagay at sumasagana sa mabuting gawa. Yun lang po ang kulay sa atin. Andiyan ang pagpapala, pero dapat po tayong buwa. Tayo na rin lahat. Dapat po tayong buwa para lalo tayo mapagpala. Next slide. Okay, next slide. Ayan po, makikita po natin ang kabuuan ng religious group dito sa mundo. Nakita po natin dito, yung pula, is only 31% 0.5 ang Christian. Almost 65% ay hindi Kristiyano, hindi nakakakilala kay Kristo. At sa 31.5%, hindi ko lahat nakakilala kay Kristo yan. 85% of Buddha ang nakikilala ay si Mary, hindi si Kristo. Napakasakit po sa Panginoon Jesus. Sa buong mundo na kanyang pinamata para tayo pinapagpala, only 15% lang po tayo naniniwala sa Kanya. Kaya maraming supply ang Panginoon, maraming pagpapala, sumunod kakunti ang humihingi. Tayo lang sa isa na binibigyan ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Naririto kayo lahat sapagkat kayo malusog. Amen? Kapag masakit na kayo, pinipilit kayo ng mga parito sapagkat kayo mayroong buhay. Amen? Pero kayong buhay, upang makikita nyo at pakasama nyo ang inyong mahal sa buhay. Ang inyong apo, ang inyong anak, kahit dahil tayo may sakit, nahihirapang maglakad, andito po tayo dahil sa buhay na binigay ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Kaya doon sa 35%, 0.2% lang po ang Jew, ang Budyo. Babalik po si Kristo rito, puro yung kanyang bansang pinili ng Panginoon, pinakamahal na bansang Israel, na 0.25% lamang. Kaya lang babalik si Kristo para sa kanila. Sa kanyang pagbabalik, dinagdagan niya sa akin, isasama ko pa rin yung lang, ibang hindi na nampalataya sa akin. Malapit ako bumalik yung Panginoon sa Kristo. Sa nangyayari sa buong mundo, ito ay nakikita natin. Marami ng pangako na babalik siya sa marahil. Nasa talagang babalik na. Pero wala na makakala, lahat, kahit yung mga anghel, may alam kung na siya babalik.
At nakita rin po natin dito, 23% yung ring ay ang isang kamag-anak ni Kristo. Nagtayo na sarili niya pananampalataya, yung mga Muslim. Isipin nyo, napakarami. Isang pamilya, isang Kristiyano na naniniwala kay Kristo, isang mananampalataya na naniniwala kay Muhammad, pero isang pinagalingan nila, galing lang niya kay Abraham. So napaka-komplikado po ang religion. At marami naman po din dito sinasabi, maraming religion, iba-ibang pangalan. Diba? Kaya, maraming supply, kulang ang demand. Tama? At bilang Kristiyano, sinabi ng Panginoon, maraming aaninin, kakaunti ang mga aanin. Amen? Ibig sabihin, tayo natin dito ay mga aanin. Marami sa labas na palayanan. Sa gate lamang, tatlong barangay ang may hawak ng gate. Pero ilan po lang tayo sa gate na sumunod sa Panginoon sa Kristo. Mabibilang po sa atin. Kaya patuloy po tayo maghihikayat na makilala ng ating mga kapatiran, ating mahal sa buhay, ating kaibigan, na makilala ang Panginoon sa Kristo sapagkat punong-puno po tayo ng sakana. Okay, next slide. Sino si Solomon? Si Solomon po ay isa sa pinagbigyan ng Panginoon sobra-sobrang pagpapala. Siya po ay binigyan ng pagpapala at sinabi ni Solomon is Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan. Ang sabi ng Panginoon, sige, kung yung hinahangan mo, sabi pa niya, bigyan niyo ko ng karunungan at kalaman upang mapamahalaan mo ang bayan ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayan ito? Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Lord, hindi ko malaman gagawin sa mga tao ito para di sa kanutising kung nangyayari sa atin. Lord, ano gagawin mo? Nagsaali siya ng karamihan siya pang namumuro sa akin. Anong gagawin ko? Sa pangalan ng Panginoon, huwag kang matakot, ako'y na sa iyo. May natira pa naman diyang iba na tutulong sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. At si Solomon ay binigyan ng magandang pagpapala. Sabi ng Diyos, ipanagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. Hindi lamang iyan, karunungan. Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan kailan ba hindi nakamtan ng hari na una sa iyo. Diba, hinihingi lang ng karunungan. Tayo pa kaya, pag hindi humingin sa Panginoon Jesus, hindi bibigyan. Amen? Hinihingin lang po ng Panginoon ang mga demand, yung mga nangangailangan. Sobra-sobra po supply ng Panginoon sa atin. Kung si Solomon nga na isang hangal ay binigyan ng Panginoon, tayo pa kaya ang pagkakaitan ng ating Panginoon? Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, sa context ng 2:9 Corinto, itinuturo ng kabanatang ito ang pagbibigay. Ang masayang pagbibigay na hindi dapat na hihingi mo nang dahil sa obligasyon ng Italik nagbubulang sa ating puso na may kagalakan at may pag-ibig. Amen? Kapag kung magaga sa ating puso may kagalakan, hindi kailangan ng Diyos ang pera ninyo. Ang Diyos ay mayaman. Siya ay nagbibigay sa atin. Bakit sabi ng Panginoon, magbigay tayo, maglagay? Gusto ng Panginoon, yung ating ibibigay sa Kanya, matulungan natin ang katabi mo, katabi niya, na nangangailangan. Amen? Hindi po kaya ng Panginoon. Hindi po pwede, bibigay ko sa church, bibigay ko sa pastor, bibigay ko. Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, yung biyayang binibigay sa atin, i-share natin. Halimbawa po sa kapitbahay natin, mayroon nagkasakit. Walang pambili ng tubig. Tubig na lang, huwag na yung gamot. Kapatid, tubig na lang. Sasabihin niyo po, sige, I will pray for you. Makakatulong po kayo? Kapitbahay niyo? Yun ang gusto ng Panginoon, makita sa atin na nakukuha sa gawa sa kwentuhin. Kailangan nakikita sa gawa. Bakit may nangangailangan? Dahil mayaman naman yan eh. Mga anak niya nasa abroad, nasa OFW, dahil sa kanisweldo, niya kailangan
Ang problema po yung OFW na padala ng araw na yun. Ihintayin niyo po ba ang pabili ng tubig, hindi mabubulong na siya para lang matulungan natin? Balik kong prinsipyo, mayaman siya. Si Pastor Paul, mayaman niya, hindi niya kailangan tubig. Anak niya sa Amerika. Bago makarating yung tubig, patay na ako. Kayo kapitbahay ko, hindi niyo ako pabigat. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, ang kapata mo, mahalin mo ang tulad mo sa sarili mo. Yun po pinangako ko yun. Kaya pagbibigay, hindi dahil sa pera. Kundi tututulong tayo marunong mag-share sa pagkatapos gusto ng Panginoon. Ang sabi, hindi kaya niya mga Kristiyano nang magbigay ng walang pag-aatubilig o pamimilit. Hindi po sa pilitan to. Dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Sige po lahat. Hindi ko kinakabarata ito ng konteksto ng Corinthians 2:9 na lumahok sa isang koleksyon para sa mga nagdurusa na Kristiyano na sanctuaryo ni Kristo. Ang hinihingi ng Panginoon para patuloy tayo magbigay sa ating mga kapatiran na nangangailangan. Sa mga ating kapitbahay na hindi man Kristiyano, natin matulungan. Sapagkat pag natulungan natin ang Pilipino, ito na pakit sa Pilipino, pag natulungan natin ang kapitbahay natin, may imbitan nyo na yan, pag-Bible studies sa tabi nyo. Yan po ang maganda sa Pilipino. Marunong po pumilaan ng utang na loob. Pero naman hindi lahat. Pero majority po sa Pilipino, ang pagpilaan ng utang na loob. Hindi kayo pahindihan niya. Hindi ba? Ito ba sinasabi ko? Amen. Kasi isa kayo tataan talaga ng pagbibigay. Amen. Tingnan po na natin. Anak-anak ng konteksto. Tila tayo mga Kristiyano ay nangangailangan ng pagpapatibay loob na magbigay kung kailangan magbigay. Pinayayaman ng Diyos ang mga taga-Korinto. Ito kaya pagbihingi ng para sa taga-Korinto na malaman kung paano pagbibigay. Sa isang kahangahangang paraan, ngunit nag-aalaran silang ibahagi sa iba kung meron sila. Hindi sila sanay sa pagbibigay ng biyaya. Hindi sanay sa pagbibigay. Kaya nandito ngayon para ituro sa inyo para masanay tayo sa pagbibigay ng biyaya. Kaya kinakailangan ni Pablo na ipaliwanag sa kanila ang pagbibigay ng biyaya. Okay? Una, sinubukan ni Pablo na hikayatin sila na makibihagi sa espesyal na handog. Ginawa niya sa pamamagitan ng pamamahagi sa limang prinsipyo na nananagnay sa pagbibigay ng biyaya. Number 1, ang iyong pagbibigay ay makaka-influensya sa iba. Amen. Tama? Hindi mo naman pa sinyo, pag tumayo kayo naglagay dito sa kaoperin, lahat itatayo na. Amen. Kaya nakaka-influensya ang pagbibigay. Yung hindi ko napipilitan, natutunan naging sumaya sa pagbibigay. Dahil sa bawat isa sa inyo, masayang nagbibigay. Nag-uunahan pa kayo sa pagbibigay. Para kayong taga-Macedonia, isang mahirap na simbahan, subalit nanikluhan pa kay Pablo. Apostol, kami po'y gusto magbigay. Sabi ni Pablo, tiyan muna, dandan lang. Para sa inyo muna yan. Nakapagbigay na kayo. Pero gusto Macedonia magbigay. Bakit? Sapagkat nakita nila ang pagpapalang nangyari sa kanila. Sa paligid ng Macedonia, lahat nagkaroon ng tagulong. Sila lamang ang hindi. Bagamat sila'y mahihirap. Kung baso nasa squatter area siya, pero dahil sa pagbibigay, hindi sila nagugutom. Amen? Yun ang importante yung ating pangangailangan sa araw-araw. Pangalawa, ang iyong pagbibigay ay pagpapala sa iyo. Yan ating tatalakay niyo na bigay. Ang iyong pagbibigay ay magbigay ng pagpapala sa iyo ng Diyos. Amen? Yan siya. Corinto 9:6-11.
Pangatlo, ang pagbibigay makakatulong sa pangangailangan ng iba. Ito yung sinishare natin ng ating mga sobra-sobrang biyaya ng sa Panginoon sa ating mga kapatiran o sa kamag-anak o sa kaibigan. Ang inyong pagbibigay ay luwalhati sa Diyos. Yung ating pagbibigay, nabibigyan natin ng kaluwalhati ng Panginoon. Bakit? Sapagkat tinutupad nyo ang kanyang gusto. Kung ang gusto niyang plano sa bawat isa sa atin na matuto tayong magbigay. Pang-apat, at pang-lima, ang inyong pagbibigay ay magbubuklod, magsasama-sama sa mga tao patungo sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, dito isa sa ating natutuhan sa Korinto 9. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Papasahin ko lang po sa inyo anong sinasabi ng Korinto 9:1-5. Kasi dyan po ang kabuhato. Ang sinabi ni Pablo, hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid na sa iglesia ng Judea. Ang Judea po ito ay Jerusalem, ang bayan, ang punong bayan, town na malapit sa Israel. Alam ko handa na kayong tumulong, kaya ipinagmamalaki kayo sa mga taga-Macedonia. No? Pinagkakaya ang Macedonia matulungin, pero pinagmamalaki pa rin niya ang taga-Korinto. Kasi nanako ko ito eh. Ang sabi ko eh, handa na ba kayo kung mga taga-kaya noon na pag nakaraang taon? At dito, dahil dito, lalo silang sumigas pagtulong. Dahil sa mga, nangako pa yung isang taon na magbibigay kayo, tutulungan ninyo ang mga mahihinang simbahan, ang mahihirap na simbahan. Yung bang inyong pledge, tawag mo sa ating ang pledge, yung inyong pangako tulong, nakahanda na ba kayo? Ipapadala ko ang aking mga kasamahan para sabihin agad sa inyo na kayo handa na, gusto malaman. Sapagkat kasama niya ang mga taga-Macedonia na pinagmamalaki ko kayo. Sabi, ayaw mo mahiya ako sa taga-Macedonia. Pagdating dyan, sasabihin nyo, I'm sorry, wait lang, wala pang pagtulong ko. Yun ayaw ni Pablo. Pinagmamalaki niya ang taga-Korinto. Sa kanyang pagmamalaki, nakita niya na parang hindi pa rin handa. Kaya patuloy siyang sinasabihan sa pamagitan ng mga komisaryo. Yan. Saan ba nangyari ito? Alam niyo kung saan nangyari? Ginagawa ni kanina. Dapat sa ating pag-aaral ng Biblia, pero tinuro ko sa inyo, dapat natin malaman saan nangyari. Nangyari ito sa Akaya, sa mananampalataya ng Korinto. Diyan nangyari ang istorya ito. Pangalawa, kailan nangyari ito? Dapat malaman natin, nangyari sa Akaya. Na ang mga mananampalataya sa Korinto ay nangako na tutulong, pledges to help, sa gutom na simbahan ng Judea, Jerusalem. Ngunit hindi pa rin ito na ipadala. Hindi pa rin napadala. Nangako ng isang taon, hinihintay ni Pablo, hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya pinadala niya yung mga tauhan niya, kasama kayo Macedonia, kulang sa gawa. Kailangan natin po, ay ba't kulang sa gawa? Alagay nyo? Yun na kami sa ibig sabihin, hindi, gumagawa ako, pastor. Ako, gumagawa ako eh. Una kami tinahawis lahat niya. Amen? Alam pa natin, Panginoon. Ngayon, sino ang tinutuloy dito? Tinag-scan. Sino? Who? Ang mga mananampalat sa Korinto na hindi tumutupad sa kalamang. Kaya naman binanggit ni Apostol Pablo tungkol sa biyaya ng Diyos sa konteksto ng pagbibigay at mapagbigay. Iyan ang pinuturiya ni Pablo na matuto ang mga taga-Korinto na magbigay hindi lang sa pangako, sa pledges. Ang nangyayari sa taga-Korinto, parang politiko ng Pilipinas. Panay ang pangako habang pag nag-eleksyon, ang pangako ay napapato. Amen? Ayaw ni Pablo ng gano'n. Naunahan na ni Pablo, may discernment siya eh. Ayaw kayo patulad sa Pilipina. Politikong Pilipino. Gusto kayo patulad kayo kay Kristo. Panangako sinibigay. Amen? Ngayon, ano kailangan gawin? Yan ang tanong ngayon. What? Ano kailangan gawin?
Hinamo sila ngayon ni Pablo na magbigay ng bukas pala. May kagalakan. Tulad ng ginagawa ng mahirap na simbahan ng Macedonia. Ang pagbibigay. Isipin mo, isang mahirap na bayan na natutong magbigay at nagmamadali pa sa pagbibigay. Humihingi pa kay Pablo, sige po, magbibigay na kami. Sapagkat nakuha nila, nalaman nila na ang pagbibigay ay may saganang pagpapalo natin sa kanilang buhay. Amen? Kaya doon ating maging mindset. Huwag yung pag nagbibigay, masama ang loob. Kasi hindi tayo mapapala ng pag alam ng Panginoon, hindi sinasabi ng Panginoon kung magkano bibigay mo. Hindi. Noong panahon ni Yahweh, 10 and tithes, 10%. Hindi mo sabihin, huwag natin ibawag dahil walang tithes. Pero mas maganda ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Bukas ang palad mo, nasa puso mo, magbigay ka ng may kagalakan. Amen? Amen. Kasi mas paano nagbigay tayo ng may kagalakan? Ano man halaga natin bigay? Pinakamahalaga na sa Panginoon. Kung matatandaan niyo ang Panginoon Jesus, nung mga isang matandang babae na naglalakad si Jesus, binigyan niya ng isang kusil. At yung para siya yun naman, ang tawag-tuwa, hindi naman matandang yun. Isang kusil na sa tao, binigay ko saksakan ng tao. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Tatandaan niyo? Mas mahalaga sa akin ang binigay ng matandang babae ito na kaysa isang sintimo ibinigay na sa akin pambili ng bagay, subalit ibinigay pa rin pa sa akin para itulong ko sa aking mga kapatid. Amen? Palapkan natin ang babae niyo. Marawagin na kayo sa mga babae niyo. Hindi pinag-uusapan kung magkano binigay niyo, kundi pinag-uusapan ang puso niyo. Amen? Tingnan natin. Alam niya na kapag ang Kristiyano nagbigay na may malaking post at bukas ang mamay, pinagpapala sila ng sagana. Amen? Pinagpapala. Hindi lang pinagpapala ng sagana. Tulad ni Solomon, hindi lang wisdom ang binigay, kundi pagpapala, karangalan ibinigay din sa lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Marami tayong makikita sa Biblia tungkol sa pagbibigay. Maraming mga talinghaga, mga parables na ginagamit ang Biblia na ginagawa ng propeta, yung Panginoon Jesus, ni Mateo, yung mga apostol, mga talinghaga tungkol sa pagbibigay. Isa nito ang Kawikaan 11:24 at ang Tagakulikto ng Persi. Ang nag-aasik ng kakaunti ay mag-aano din ng kakaunti. Ang nag-aasik ng sagana ay mag-aano din ng sagana ng biyaya. Amen. Kasi pinakikita ito sa tunay na buhay. Pag naghasik ka ng maraming anihin mo. Tama ba yun? Eh, kinasik mo isang bandit palay. Ano anihin mo? Baka hindi ka kapupalit sa kilo. Kaya sa kilo bigas doon sa palay. Kaya maghasik ng marami. Tulad din sa atin. Kung tayo magbibigay ng marami, ay magbibigay din ng sagana. Kaya natin, next slide natin. Wala ba? Ayan. Is that a command to follow? May utos ba sa pagsunod? Sinasabi nito sa Corinthians 9:6-7. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ito yung tanda ninyo. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Palakpakan natin. Another part of the verse, each one must give as he said in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Tagalog, ang bawat iyay dapat nagbigay ng ayon sa sariling pasya.
Ibig sabihin, voluntarily. Hindi sinasabing 10%. Okay? Kasi ang Panginoon si Kristo mas matalino eh. Dahil kasi tao, dinagdagan ng talino ng Panginoon kahit na siya Diyos. Pag 10%, eh paano kung sobrang dami binigyan na biyaya ng Panginoon? Talaga 10% lang eh. Sabi ni Jesus, kung ano na sa puso mo. Kasi ang titingnan ng Panginoon Jesus, yung puso natin. Halimbawa, may business ka. Biglang dumami yung customer mo. Kaya alam mo na. Pag 10%, alam mo na bibigay mo. Sabi, kasi 10%, maaaring napipilitan ka lamang kasi sinusunod ko lang yung commandments ng Panginoon. Puno sa puso mo kasi hindi mo kailangan ng pera mo. Ang kailangan mo yung puso mo sa pagbibigay. At alam mo dahil kaya tinuturo magbigay para matulungan mo ang simbahan. Amen? Hindi ka kailangan eh para matuto tayo matulungan. Kapag natuto tayo tumulong, sobra-sobrang bibigyan na biyaya sa inyo. Minsan, mag-Bible study kami sa Jane. Tinanong ko sa pagbibigay. Kapag may nagbigay siya ng 100, kaya mo magbigay ng 10%? Kung may gusto kayo? Opo naman. Magkano siya 100 ang bigay sa 10%? Sapo. Kaya. Eh kung 1,000, kaya. O kaya naman po. 100,000. Tagal-tagal isip. O 1,000,000. Hindi ako nag-discussion na po. Pero nag-discussion na. Discussion na. Nalimutan yung 100,000 sa 100,000 ibigay. Ganyan tayo mga tao. Pagdating na sa pera, iniisip yung kapakanan. Hindi iniisip yung biyayang tinanggap. Amen? Amen. Amen? Amen. Nangyari yan po sa panahon ng pandemic. Sa isa't year, may isang bilyonaryo. Bumagsak ang negosyo niya. 20 milyon ang nalugi. Pero ang bilyon, trilyon ang kanyang pera, kinikita mo ba? 100 milyon, nagpakamatay. Kasi nawala sa 100 milyon. Nalimutan yung trilyon kinikita niya. Pagdating sa pera ang tao, doon tayo sinusubukan ng Panginoon. Amen? Amen. Naniniwala mo kayo? Pagdating sa pera, doon sinusubukan ng Panginoon ang puso natin. Kahit magkano bigyan natin, tumaligay ng ito. Yun ang Panginoon. Amen? Hindi kailangan yung 10%. Ang nakikita ang puso natin. Amen? Tuloy tayo. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti. Ang nagtatanim naman ng marami, inom na ako sa ita. Ang nagtatanim ng marami, kaya aanin ng marami. Principle of giving. Ang prinsipyo ng giving. Magtanim ng marami, aanin ng marami. Number 1, the New Testament teaches sacrificial giving. Yung sacrificial giving, may kulot sa puso ba? Pag nagbigay ka, parang nahirap ka, bigay. May kulot sa puso kasi nakakawa ka, nahinala ka sa bibigay eh. May kulot, dalang may kulot eh. Pag may kulot ka sa puso at binigay mo, tapos masaya ka, yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung barya-barya lang, pipiliin mo. Tulong ka sa bulsa. Ganang ginagawa kayo nung sa unang condition ako nung pagpapil, takot, delikado. Yung maliit pa, yung maliit na biling ng bibig. Isang pagol. Ano yung bang pagol? Isang pagol. Nanan siya alam ang pagol, ano? Piso. Isang pagol, simple-simple, isang pagol. Ang tawag na. Doon po yun, hindi pa ako kristyano. Pinipili. Pag may papel, mahirap. Yan sabi niya, yung may kurot sa puso. Okay. Kagandahan dito sa atin, meron kayong envelope na alam mo na eh. Kaya ang kurot sa puso, hindi pa masyadong masakit kasi alam mo na. Amen? Oh. Pero dapat may kurot sa puso. Yung hirap na ito. At voluntary, maluwag sa puso. May kurot na sa puso, maluwag pa sa puso. Amen? Mahirap ba yun? Yeah. Dali lang yun. Second, the New Testament, sinasabi ko New Testament kasi yung Old Testament 10% yun eh.
Tsaka sa Old Testament, marami ang offering ka. First harvest. Lima yata, no? Marami sa offering sa Old Testament. Hindi ko na di-discuss sa inyo kasi hindi mo na gagawin. Dito na tayo sa voluntary giving. The New Testament encourages cheerful giving. Masayang magbigay. Amen? Palagpakan natin ito mo. The New Testament teaches us, tinuturo tayo, na masaganang pag-asik at masaganang pag-ani. Amen. Yan ang resulta ng ating pagbigay. Next, slide natin naman. Straight to what to follow, naman dapat tayo masundan. Sa mga ibang talata ay humungod si Paul na may isang kasabihan pang-agrikultura upang ilarawan ang kanyang punto. Kung mga ginagamit siya lagi tungkol sa agriculture, pag-asik, pagdadali. Ang sabi, share the blessing galing sa sagaling ani. Yung isi-share nyo, galing sa kasi, pag sobra-sobra na, kaya tayo bukas pala, bakit tayo bukas pala? Ang bukas pala, ibig sabihin ko lang, alam nyo maging bukas pala? Tayo maging bukas pala. Pag bukas pala tayo, ang blessing ng Panginoon, umaapaw sa ating kamay. Yung umaapaw na yun, ang ibibigay natin, itinutulong sa ating mga kapatiran, kamag-anak, kaibigan. Pero pag tikong ang balad natin, kung anong pinigyo ko, nakuha ko na ₱100, hanggang ₱100 na malabigay na kasi lahat tikong ang balad ko eh. Kung ang-prinsipyo ng bukas balad, pag ang blessing ay dumarating sa inyo, at tinigod mo ang balad mo, hanggang ito na lang kayo. Hindi na kayo mapag-share. Kaya ang prinsipyo ng Panginoon sa sharing, ibukas nyo ang balad nyo. Hayaan umapaw ito sa taganang pagpapala. Amen? Alam kong lahat ay nakaranas, lalo na mga business, lalo na natrabaho sa gobyerno, lalo na natrabaho sa public. Magbukas pala kayo, umapaw ang pagpapala sa inyo. Kapag umapaw na yan, yung bumabag siya, kaya yung bumabag sa kanya, makatulong naman siya ng tao. Amen? Yun ang prinsipyo ng giving ng Panginoon. Sharing. Magbigay kayo at kayo bibigyan, ipinangako ng ating Panginoon at mananatiling totoo. It's true. Ayon sa Luke 6:38. Next, ang kapangyarihan ng Diyos na magbigay sa iyo ay hindi pa sasapat sa bawat uri ng biyaya. Sa ganung paraan na magkakaroon ng lahat na kailangan na palayo-layong bagay para makapagbigay na higit na sapat sa bawat uri ng gawain. Amen. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay umaapaw, overflowing. Ang uri ng biyaya ang tinapay na akalin at hindi tatalim. Sapat na ang biyaya ng Diyos, sufficient at ang layo ng Diyos ay mabuting gawa, good work sa ating spiritual values. Next slide. Number 1, ang magbigay at pagtanim ng tunay na pag-ibig, pure love sa Diyos. Ang una natin tatanim sa bawat isa sa Diyos ay ang pag-ibig natin. Ang pag-ibig sa kapwa natin. Kapag nagtanim ng pag-ibig sa ating pamilya, panay pag-ibig ang binigyan natin sa pamilya, yung ating tinanim, ang magiging resulta ay pagmamahal na ibabalik sa iyo. Ng Diyos ay babalik sa iyo ng pamilya. Amen? Ibigay ang oras, time sa Diyos at pamilya. Ibigay ang oras tulad na ginagawa nyo ngayon, araw ng linggo, andito kayo, at binigay ng oras nyo. Sa pitong araw, ilang oras nyo? 60 hours, right? 40. Isang oras lang hinigin ng Panginoon, dalawang oras lang hinigin ng Panginoon. Papakain pa natin sa Panginoon ang hinigin oras. Sa pamilya nyo, pagkatapos nyo, simpa sa ating pananampalataya, ibigay nyo ang time nyo sa pamilya ninyo. Pumasyal kayo, ilabas nyo anak nyo, ilabas nyo pamilya nyo. Pumunta kayo ng mall, kung wala yung pamilya, maglalagdagan lang kayo. At mapupuno na kayo ng pagpapala. Ibigay ang karunungan at tali sa Diyos. Yung ginagawa ng praise worship, yung mga ginagawa ng mga kapatid, yun ang tali nyo. Ibigay nyo. Kung kayo mga nakaupo dyan,
dapat alam nyo, ang talis niyo na binibigay sa Panginoon. Huwag nyo itago ang talis nyo sa Panginoon. Hindi mabubulong niya, sayang. Sayang na. Pag tinanay mo ni Pedro, ikaw, Pastor Val, ano man talis mo sa mundo? Mag-preach lang po. Ano? Mag-preach lang? May talent pa siguro kung dapat yan ka. Kaya tulungan niyo yung pagdasal nyo. Ano pang talis na dapat ibigay sa Panginoon? Amen? At ganoon din naman kayo. Amen? Para lang, ano pong talent ko? Praise and worship, nangangailangan ko ng instrumental. Alright? Next. Next, kunin sa 19, mapalapit tayo. Next slide, please. Okay. Practice the voluntary sacrificial giving. Magsanay sa voluntary pagbibigay ng sakripisyo. Ito po ang dapat natin sundin. Magsanay ng kagalakan bilang sa pasasalamat. At ngayon, tatanungin tayo, paano mo malalaman kung alin ang ani para sa pag-asi at alin ang ani para sa pagkain? Yan yung pag-aaralin, pagbalik ng pag-uwi ng bahay. Ano ba yung hiningi sa akin ng Panginoon? Ano ba yung sinasabi na dapat itanim? Ano ba yung pagkain na sinasabi na dapat itanim? Yun po ang magiging pag-aaralan ninyo. At malaman sa puso ninyo, ano bang hiningi ng Panginoon sa inyo? Next. Sinasabi sa Beatitude, Kawikaan 22:9, mapalad ang bukas palad sapagkat pinakakain nila ang manuka. Ang nag-aasik ng kakamti, nag-aani ng kakamti, at nag-aasik ng sagana, nag-aani ng sagana. Next slide. Next slide. Next slide. Bilis ako lang kasi okay. Ito malapit na sa pangulit. Anong babala ang dapat malaman? Ang konsepto ito ay kayang gawin ng Diyos ng lahat na biyaya ay sumagana sa atin na hindi matatangin sa bagong tibayan sa kawagaan. Sa panahon ng Propeta Malakaya, ang mga tao ay tumalikod sa Panginoon at ninakawan siya ng ikapok ng tithe ng Propeta ng Israel at ang handog na offering na dapat sa kanya ibigay. Amen. Alam niyo po ito, Malakaya dito. Sabi niya, pag ninakawan mo ako, yung budega mo punong-puno na. Yung isang butil na pala lang binigay mo sa akin, hindi mo na ako bigyan ng 10 butil. Dinakawan mo ako. Kaya sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng Malakaya, sinabo ng Diyos ang mga tao na subukan siya. Dito po ng hawa ng Diyos. Ang sabi, dahil ninyong lahat ikapo sa kamalig upang magkaroon ng sapat na pagkain ng aming templo. Kung gagawin ninyo ito, ang sabi ng Panginoon, ang mga hukbo ng langit, bubuksan ko para sa inyo ang bintana ng langit ng pagpapala. Magbubuhos ako ng napakausan na pagpapala na hindi ka magkakaroon ng sapat na lugar upang tanggapin. Pupuno niya, subukan mo ako, ilalagay mo ako sa pagsubok. Yan ang pagsubok ng Panginoon sa atin. Amen? At sa Panginoon si Kristo, titingnan ko ang puso mo. Kung ikay may cheerful giving, at kung pagbibigay mo, may pirot sa puso mo. Amen? Ibig sabihin niya, bibigay tayo. Talaga naman ang masisiya natin Panginoon. Next slide. Okay. Next slide. Conclusion tayo. Conclusion. Sa bawat Kristiyano ay tumatanggap ng sagana. Kamangmanghang biyaya ng Diyos, ipinaalam sa pamamagitan ng Jesucristo na kanyang kamangmanghang kaloob ng pagpapatawad at pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kanyang kabutiang loob sa pagpapakita ng biyaya sa mga makasalanan at sa ating mga halimbawa, ang biyaya ng Diyos ay binuo sa atin at na dapat gayahin ang ating kagandang loob sa iba.
At dahil sa biyaya ng Diyos, at diyan walang katapusan, hindi masukat na palustos, tayo ay tumatanggap nito na dapat ipakita ito sa iba, sa lahat, at huwag ipagparama. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nais ng Diyos na kanyang mga tao sa bawat henerasyon ay maging bukas para mga tagapagbigay. Niyang magtiwala sa kanyang mga anak na ang Diyos ang magpapasagana sa lahat na biyaya at sagana na ibibigay ito sa lahat na pangangailangan natin. Ang supply and demand ng langit ay nangangalugan, ito'y gawing sumagana ng Diyos ang lahat ng biyaya na ibibigay sa iyo. Kaya mga kapatid, hinahamon ko kayo. Maraming supply ang Panginoon na hindi na sobra-sobra para sa atin. I-share natin ang supply ng Panginoon Diyos sa pamamagitan na ipamalita ang magandang balita sa ating mga kapitbahay. Maranasan nila ang biyaya na tinatanggap mo. Maaaring hindi ito sa salapi, subalit ito ay sa inyong kalusugan. Sa inyong naranasan pagpapala ng Panginoon. At bawat isa sa akin dito naralaman ko na kayo talagang pinagpaan ng kanyang gusto at sa inyong Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakinggan lang po natin ang awit dito na awitin ang ating praise and music na makakaramdam, makakalis ng Diyos sa ating mga puso ang awit dito. Halika po tayo pinanalangin. Panginoon, salamat sa pagiging tapat sa pagbibigay ng bini para sa pag-asig at tinapay para sa pagkain. Mangyaring turon akong tukuyin ang sinasabi ng binhing itinanim upang ako ay bumani ng malaking hari sa takdang panahon. Hayaan niyo magasik ako ng sagana upang ako ay bumani ng sagana. Hayaan po ako magbigay ng masya bilang pagpapasalamat dahil sa naging mabuti ka sa akin, Lord. Gamitin mo ako para sa pagiging channel ng iyong pagpapaloob. Ama, ang salita mo'y malikhain. Pinanatili sa amin ang iyong mga ginawa. Naway may sa puso ko ang iyong banal na salita ng bagong pag-asa at biyayang binibigay mo, Panginoon. Makapangyarihan Diyos, salamat sa pagbibigay ng kaloob at sagana. Buhay na walang hanggan. Sinabi ng Biblia na ang sino man humihingi ay iyong tutulungan. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang Diyos ng lahat ng awa. Ikaw ang pagnanais na sa ganang pagpalain ang iyong mga anak na narito ngayon. Hawakan niyo po ang bawat puso nila. Hawakan niyo po ang kanilang mga diwa na kayo'y matutuwa niyang sunurin tungkol sa pagbibigay ng sa ng pagpapala ay maibigay din namin sa iyo. Lord,